ang nakakakilabot na telepono ni Kim Chiu. Isang gabi habang abala sa social media, nakatanggap si Kim Chiu ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya, wala siyang marinig kundi isang malamig na boses na bumabati at nagmungkahi ng kakaibang bagay. Ayon sa aktres, may halong takot at pangamba siya at agad isinara ang telepono. Ngunit nang tignan niya ang kanyang call log, nakita niya na paulit-ulit ang mga missed calls mula sa parehong numero na tila sinusubaybayan siya. Ang sitwasyon ay lalo pang naging matindi nang naramdaman niya ang malamig na simoy sa paligid ng telepono na parang bang may ibang presensya sa silid. Sa takot, nagdesisyon siyang ilipat ang kanyang telepono sa ibang kwarto at gumamit ng protective prayers. Sa karanasan, natutunan ni Kim ang kahalagahan ng pagiging alerto sa mga misteryosong bagay at nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang laging mag-ingat. May mga boses at tawag na hindi dapat pakinggan. Saan niya? Sabi niya, totoo naman talaga, may mga boses kasi na minsan may tumatawag sa atin, di ba? O hindi sa telepono, basta may tumatawag sa atin. May mga boses na gano'n na pag hindi na lilingon tayong ganon, pag wala tayong nakita, ganyan-ganyan, at may pag tumawag, sige, lingunin ulit, hanapin, ganon. Pero pag daw sa pangatlo, wag nang lilingunin. Kasi baka daw ang makita mo, hindi naman kaaya-ayang imahe. O baka ito na raw yung sinasabi nilang espiritu. Naku, lalo na sa gabi, totoo ba yun? Totoo yung sinasabi ng kapag kahating gabi, ito napapanood ko lang palagi tong kwento sa mga pelikulang horror na pag sapit ng alas 12 sa huli o huling linggo ng Biyernes or unang linggo ng Biyernes ay wag na wag daw kayong haharap sa salamin or makikipag-usap sa salamin. Lalo na daw pag ito ay panahon ng yung Holy Week, kung saan patay daw si Kristo or naghihirap si Kristo. Wag na wag daw kayo dahil yan daw ay yan daw yung panahon na namamayagpag ang ang negative paranormal, mga ganyan, at marami daw lumalabas sa masamang espiritu, mga laman lupa or something, mga ganon. Wag na wag daw. Kaya naman ako kapag alas 12 ng gabi, kahit hindi Friday or basta alas 12 ng gabi, wait na akong humaharap sa aking salamin. Pero syempre, pag pupunta ka naman ng CR at magwiwiwi ka, 'di ba? At naharap ka sa salamin, 'di ba? At natapat ng alas 12, wala naman siguro, basta naman kasi bukas ang ilaw. Wag lang yung patay. Pero kung bahay nyo naman yan, 'di ba? Okay lang naman. Pero kung bahay yan ng iba, tapos nanirahan kayo, hindi nyo naman alam kung ano ang background at meron palang nakakalokang nangyari diyan. Nako, wag na kayong humarap sa salamin. Pero hindi ko tinatakot, ha. Hindi ko yung tinatakot, nakapanood ko lang to sa mga pelikula. Pero yun na nga, ang bottle pala kayo ulit-ulitin. Dapat palagi pa tayo nanalig sa puwersa, sa malakas na puwersa ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Poong Jesus Nazareno, lahat ng mga santo, at kay Mama Mary. Ayun. At syempre, sa dakilang lumikha. Ibinahagi umano ni Kim Chiu ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari na naranasan niya kamakailan sa kanyang cellphone. Habang ginagamit daw niya ito isang gabi, napansin niyang may mga misteryosong mensahe at tunog na lumalabas kahit walang kausap o bukas na app. Ayon sa aktres, nakakakilabot kasi parang may tumatawag o nagte-text pero walang laman at wala ring record pagkatapos. Maraming netizens ang nag-react. Ang ilan ay nagsasabing baka tech glitch lamang ito, habang ang iba naman ay kinilabutan at nagsabing baka may spiritual presence o energy sa paligid ng aktres. Matapos ang nakakakilabot na insidente, pinasuri raw ni Kim ang kanyang telepono sa mga eksperto para siguraduhin walang hacker o malware. Gayunpaman, aminado siya na medyo naapektuhan siya sa takot, lalo na't nangyari ito habang mag-isa siya sa kanyang condo. Nagpasalamat naman si Kim sa mga fans na nagpaabot ng concern at mensahe ng pag-ingat. Mahabang reaction,
Nakakakilabot nga ang ganitong karanasan, lalo na kung isang gabi at ikaw lang mag-isa. Maging artista ka man o ordinaryong tao, kapag may nangyayaring kakaiba sa gadget mo, lalo na kung parang may buhay ito, natural lang nakabahan. Pero, maganda ring paalala ito sa lahat na maging maingat sa ating mga cellphone. Pwede kasing may hacker, scam app o mga malicious software na nagpapadala ng kakaibang mensahe. Sa kabilang banda, may mga fans na naniniwala ring baka ito ay senyales ng sobrang pagod o energy sensitivity ni Kim, lalo na sa mga panahong maraming proyekto at stress. Ano man ang totoo, ipinapakita lang nito na si Kim ay isang tao rin na nakakaranas ng mga bagay na nakakatakot pero patuloy pa ring matatag. Grabe, nakakapanindig balahibo. Pero saludo kay Kim sa pagiging kalmado at matapang. Sa panahon ngayon, dapat talaga nating bantayan ang ating digital privacy. Dahil minsan, ang mga nakakatakot na bagay galing pala sa teknolohiya mismo, hindi sa multo. Matapos ang nakakakilabot na insidente sa kanyang telepono, sinabi ni Kim Chiu na mas magiging maingat na siya pagdating sa paggamit ng mga gadget at social media. Ayon sa kanya, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang digital security, lalo na ngayong madalas siyang target ng mga fake accounts at scam messages. Ibinahagi rin ni Kim na ipinasyuri niya ang kanyang cellphone sa mga eksperto at napag-alamang posibleng may una-authorized access o malware na nagdulot ng mga kakaibang mensahe at tunog. Dagdag pa rito, ilang malalapit na kaibigan ni Kim ang nagsabing labis din silang nag-alala, lalo na't may mga pagkakataong tila parang may boses o tawag na bigla na lang nawawala sa linya. Gayunpaman, pinili ni Kim na tingnan ito sa positibong paraan at sinabing baka paalala lang ito na dapat alagaan ang sarili at maging mapanuri sa mga online activity. Hindi rin napigilan ng mga fans na magkomento sa social media. Karamihan ay nagsasabing baka sign ito na dapat magpahinga muna si Kim sa stress ng showbiz at gadget overload. Nakakakilabot talaga ang karanasan ni Kim Chiu at kung sino man ang nasa sitwasyon niya, siguradong hindi rin mapapanatag. Isipin mo na lang, tahimik kang nag-iisa tapos biglang may tumatawag o may tunog ng mensahe sa cellphone mo. Pero pagtingin mo, wala naman. Para bang galing sa pelikula o horror story. Ngunit dahil kay Kim, isang sikat at abalang artista, ang ganitong pangyayari ay nagiging mas intriguing at misteryoso. Marami ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon. May mga naniniwalang baka may kinalaman ito sa technology glitch o hacking incident, lalo't maraming artista ang nagiging target ng mga taong gustong mangyalam ng pribadong impormasyon. Posible ring bunga ito ng sobrang pagod o stress. Dahil sa sobrang dami ng ginagawa ni Kim, maaari ring nakakapekto iyon sa kanyang focus at perception. Pero sa kabilang banda, hindi may alis na may ilan ding naniniwala sa mga kakaibang paliwanag. Baka raw may spiritual presence na gustong magpahiwatig. Ano man ang totoo, makikita rito na si Kim ay isang taong marunong humawak ng takot. Hindi siya nagpa-panic, bagkus ay sinuri niya ang sitwasyon at humingi ng tulong sa mga eksperto. Yon ay isang magandang halimbawa sa lahat ng tao, na sa panahon ngayon, kailangan nating maging alerto hindi lang sa mga tao sa paligid, kundi pati sa mga nangyayari sa ating mga digital device. Sa mas malalim na pananaw, ang karanasang ito ay maaring magbigay ng aral. Sa sobrang bilis ng teknolohiya, minsan nakakalimutan nating bantayan ang ating digital safety. Maging artista man o ordinaryong netizen, dapat nating tandaan na marami ng paraan ang mga masasamang loob para manlinlang o makialam sa ating personal na buhay. Kaya tama si Kim, huwag basta-basta magtiwala sa mga link, message o tawag, lalo na kung galing sa hindi kilala. Gayunman, sa kabila ng takot, nakaka-inspire na makita kung paano piniling maging positive ni Kim. Sa halip na isipin ito bilang malas o kababalaghan, ginawa niyang pala para magpahinga, magdasal at pahalagahan ang katahimikan. Isa itong patunay na kahit gaano siya kasikat, tao pa rin siya na nakararanas ng takot, pag-aalala at pagod. Pero nananatiling matatag at mapagpasalamat. Ang ganitong kwento ni Kim ay hindi lang basta nakakakilabot, isa rin itong eye-opener sa lahat ng gumagamit ng cellphone araw-araw. Maging mapanuri, mag-ingat sa privacy at huwag kalimutang magpahinga. Sa dulo tulad ni Kim, harapin ang mga kakaibang pangyayari ng may tapang at pananampalataya. Nakakakilabot at nakaka-intriga talaga ang karanasan ni Kim Chiu sa kanyang telepono. Sa panahon ngayon na halos lahat ng bagay ay konektado sa teknolohiya, ang ganitong pangyayari ay hindi lang basta weird moment, kundi isa ring wake-up call para sa marami. Maaring ito ay simpleng technical glitch o hacking attempt, pero maaari rin itong magdulot ng labis na takot
lalo na kung biglaan at walang malinaw na dahilan. Ang maganda sa sitwasyon, kalmado si Kim at hindi siya agad nagpadala sa takot. Sa halip, hinanapan niya ng paliwanag at solusyon ng pangyayari, isang bagay na dapat tularan ng lahat. Pinapakita nito na kahit isa siyang sikat na artista, marunong pa rin siyang humarap sa mga ganitong kakibang sitwasyon na may presence of mind. Makikita rin dito na si Kim ay may malalim na kamalayan sa digital safety at privacy. Sa dami ng mga kumakalat na fake messages, phishing links at online scam ngayon, tama lang na maging maingat siya. Kaya't ang nangyaring ito ay nagsisilbing paalala hindi lang sa kanya, kundi sa ating lahat na dapat nating pangalagaan ang ating mga personal na impormasyon online. Sa kabilang banda, hindi rin mayaalis na may bahagi ng misteryo at kababalaghan ng pangyayaring ito, lalo na't nangyari daw ito sa gabi at tila walang lohikal na paliwanag. Yan ang dahilan kung bakit maraming netizens ang na-curious at nakisimpatiya. Ngunit ang pinakamahalaga, nananatiling positive si Kim at hindi niya hinayaang manaig ang takot. Sa kabuuan, isang nakakakilabot pero makabuluhang karanasan ito para kay Kim Chiu. Isang paalala na sa likod ng ating mga abalang buhay at modernong gadgets, kailangan pa rin nating maging maingat, kalmado at mapanuri.